Guys, dumating na yung transferee na anak ng killer. I-welcome natin siya! Sabi ng isang estudyanteng lalaki na nagmamadaling pumasok sa classroom at pumunta sa harapang klase. Siya ay si Rodolfo. My gosh! Nakahanda na yung mga nilukot kong papel. Sabihin mo lang kung parating na siya, ha? Sabi naman ng isa sa mga bully sa classroom na si Carmela. Ayan na! Mga 10 seconds! Parating na siya! Sigaw ni Rodolfo at madaling umupo sa kanyang upuan. Nang pumasok na si Ana, ang anak ng killer, ay sabay-sabay na tumayo ang 80% ng mga estudyante at pinagbabato ito ng nilukot na papel. Welcome sa'yo, anak ng killer! Sabay-sabay na sabi ng mga estudyante at nagtawanan. Naibaba na ni Ana ang kanyang tingin, mahaba ang kanyang buhok at ang kanyang bangs ay tumatakip sa mga kilay niya. Wala siyang mukhang maiharap. Hindi niya inakalang malalaman ng mga bagong kaklase niya ang tungkol sa kanyang nakaraan. Ang dahilan kaya siya lumipat ng school ay dahil binuli siya ng mga dating kaklase sa kadahilan ng isang kriminal ang tatay niya. Hindi niya inaasahan na mangyayari lamang pala ulit sa kanya kung ano ang nangyari sa dating niyang school. Napahinto sa paglalakad si Ana nang siyang pagbabatuhin ng mga kaklase. Nilapitan siya ng pinaka-leader ng mga bully na si Francesca. Mahaba ang kulot nitong buhok. Siya ang tinagurian ang Queen Bee sa buong school dahil mayaman siya at napakaganda. May boyfriend din siyang gwapo at sikat sa buong school. Nag-cross-arm si Francesca at sumandal sa blackboard habang inaasar na tinignan si Ana. Oy, ikaw yung anak ng killer, di ba? Tatay mo yung nabalitaang nang-rape at pumatay sa isang estudyante sa barangay nyo? Bakit ka naman lumipat dito? Ha? Para maghasik ng lagim? Nanatiling nakababa ang tingin ni Ana. Nanginginig man sa takot ang kanyang mga tuhod, ay pinili niyang lagpasan na lamang si Francesca dahil wala siyang balak na sagutin ito. Ngunit na maglakad siya, ay hinila ni Francesca ang kanyang buhok, dahilan upang magpaatras siya. Kinakausap kita ng maayos. Sumagot ka ng maayos. Naintindihan mo ba? Naiinsultong pagbabanta ni Francesca habang pinagdidilatan siya ng mga mata. Hindi pa rin sumagot si Ana. Nakatingin lamang sa kanila ang lahat ng tao sa classroom. Ano? Hindi ka sasagot? Tinatanong kita. Ikaw yung anak ng killer, hindi ba? Tanong ulit ni Francesca. Ngunit sa puntong iyon ay mataas na ang boses nito. Halatang napipikon na ito. Tumango naman si Ana at may luhang lumabas sa kanyang mga mata. Kaagad niya itong pinunas. Yun naman pala eh. Sasagot naman pala. Pinatagal mo pa. Gusto mo pa ata talagang masaktan eh, no? Ako ang class president itong classroom. Kaya ako ang masusunod kung saan ka uupo. Umupo ka dun sa tabi ng basurahan. Bilis! Nagmadali si Ana na umupo sa last seat ng last row na kung saan ang kanyang likuran ay basurahan. Nanatiling nakababa pa rin ang tingin ni Ana at namumula ang bumibigat ang lalim ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya may iyak na siya. Maraming narinig si Ana ng mga masasakit na salita mula sa kanyang mga kaklase. Ngunit pinili niyang wag na lamang itong pansinin. Kadiri, no? Nakakahiya kayo maging anak ng rapist. Kung ako sa kanya, baka nagpakamatay na ako sa sobrang kahihiyan, sabi ng isa sa mga estudyanteng babae. Hala, grabe naman. Pero kung ako sa kanya, hindi na talaga ako mag-aaral. Lalo pa, kaklase pa niya si Francesca. Kawawa talaga siya kay Francesca. Talagang hindi siya titigilan nun hanggat hindi siya magda-drop out. Eh kasi girl, masisisi mo ba si Francesca? Siyempre, nakakatakot din kayo magkaroon ng kaklaseng anak ng killer. Malay mo naman, ganun din siya, di ba? Hindi naman siguro, sabi naman ng kaklase. Hindi na napigilan pa ni Ana ang mapaiyak. Tumulo ang luha sa kanyang palda. Mabilis siyang pinunasan ang kanyang mga luha at pinilit na tinatagan ang kanyang loob. Nakatira na lamang si Ana ngayon sa kanyang tita. Matagal na kasing patay ang kanyang ina at ang kanyang ama ay nahatulan niyang guilty sa pagpatay at panggahasa sa isang 12 years old na estudyante. Nagmula noon ay tumila na si Ana sa kanyang tita. Ngunit kahit ang kanyang tita ay hindi rin mabuti sa kanya, napipilitan lamang itong alagaan siya. Sa tuwing kumakain siya sa bahay ay lagi itong isinusumbat sa kanya ng tita. Gusto niyang lumayas, ngunit wala siyang ibang choice kung hindi ang manatili na lamang doon dahil wala rin siya
ibang matutuluyan. Nadedepress si Ana sa mga palalait at pambubuli sa kanya ng halos lahat ng mga taong nakakasalamuha niya. Gabi-gabi siyang umiiyak at nakakatulog na basa ng luha ang mga mata. Tinatagan lamang niya ang loob niya, pero ang totoo ay naiisip na niyang magpakamatay. Yun na lang ang naisip niyang paraan para takasan ang lahat ng problema niya sa mundo. Nang mag-recess ay pumasok sa restroom si Ana at sa loob ng isa sa mga cubicle na naroon ay kumain siya ng baon niyang kanin at pritong itlog. Doon siya kumain dahil noong nagpunta siya sa kantin kanina ay nakita niya roon ang mga kaklase niyang kumakain din. Natakot siyang baka ibuli siya ng mga ito dahil sa ulam niya. Kaya pinili na lang niyang kumain sa lugar na walang makakakita sa pagkain niya. Hindi naging madali para kay Ana ang unang linggo niya sa klase. Nadiriyan ang araw ng pagpaparinig sa kanya ng mga kaklase kung gaano karumi ang kanyang tatay at kung gaano siya kawalang hiya dahil nagagawa pa rin niyang pumasok at mag-aral. Minsan pa ay pinaglalaruan siya ng mga kaklaseng lalaki at binabato siya ng mga ito ng mga nilukot na papel. Isang umaga ay nilapitan siya ni Francesca. Hoy ikaw, gawin mo yung assignment natin sa math. Kapag hindi mo yung ginawa, kokotongan kita. In the meantime, bilhan mo muna ako ng roon na sesto. Tatlo ring Spanish bread. At sinampal ni Francesca kay Ana ang 100 pesos na perang papel. Nalaglag ito sa palda ni Ana at matapos ay umalis na si Francesca at bumalik sa kanyang upuan. Masakit man ang sampal na iyon ni Francesca ay hindi na nagreklamo pa si Ana. Kinuha lamang niya ang pera at bumili na lamang ng ipinapabili sa kanya ng kaklase. Nang makabalik siya sa classroom ay inabot na niya kay Francesca ang mga ipinabili nito sa kanya. Ay, pakibalik pala ng sesto. Nakalimutan namin sabihin na orange pala ang flavor na gusto namin. Bakit pa kasi apple binili mo? Sorry ha, sabi ni Francesca na sarkastiko. Naiinis na si Ana. Gusto na niyang ipaglaban ang sarili dahil awang-awa na siya sa sarili niya. Pero anuman ang lakas ng loob na ipinakita niya ay mas nangingibabaw pa rin sa kanya ang takot. O ano? Bakit nakatayo ka lang dyan? Sabi ni Francesca. Gusto mo magreklamo? Umiling na lamang si Ana at tumakbo na siya palayo upang papalitan ang sesto. Nang makabalik na siya ng classroom ay inabot na niya kay Francesca ang sesto. Pero hindi ito tinanggap ni Francesca. Sorry Ana, nagbagong isip ko. Grapes na lang pala ang sa amin. Bigla kasi kami nag-crave sa grapes eh. Naalala rin kasi namin, orange din pala yung binili namin kahapon. Siyempre, gusto naman namin ng bago. Sa galit ni Ana, ay itinapon niya ang sesto sa sahig. Nandidilat niyang tinignan sa mga mata si Francesca. Ayoko na. Hindi niyo ako utusan. Bumili kayo na sarili yung pagkain. Sabi niya, at pupunta na sana sa kanyang upuan, pero hinara ni Francesca ang tuhod nito sa harap niya upang madapa siya sa sahig. Nagtawanan ang mga kaklase niya. Hindi na niya kaya pa ang lahat ng pumubuli sa kanya ng mga kaklase niya. Kaya naman, tumayo siya at sumigaw na parang nagdadelirio. Mga wala kayong puso! Isinusumpa ko kayong lahat! Mamamatay na kayo! Sigaw ni Ana habang galit na galit ang kanyang mga mata. Lumuluha rin ang mga yun. Nagmadaling tumakbo papalayo si Ana at nagtungo sa rooftop ng school. Gusto na niyang mamatay. Gusto niyang konsensyahin ang mga kaklase niya. Gusto niyang ipamungkas sa mga ito na kasalanan nila kung bakit siya magpapakamatay. Ayaw na niyang mabuhay pa sa ganitong paraan. Tumuntong siya sa may railings ng rooftop. Umiiyak siya. Gusto na niyang tapusin ang kanyang buhay. Wala nang saysay pa ang mabuhay kung puro paghihirap lang ang dinadanas niya. Tatalo na sana siya nang may humila sa kanya mula sa likuran, dahilan upang pareho silang bumagsak sa sahig. Nagkatinginan sila. Sobrang lapit na mukha nila sa isa't isa. Kilala ni Ana ang lalaking iyon dahil isa yun sa mga klase niyang tahimik lang sa likod. Wag na wag mong gagawin yan, sabi ng lalaki. Mahinahon lamang ang boses niya, pero mararamdaman ang otoridad doon. Ikaw, kaklase kita hindi pa? Tinulungan ng lalaki si Ana na bumangon. Nakaupo na sila ngayon. Kaklase nga kita at nakita ko ang lahat ng mga nangyari kanina.
Ayoko nang mamatay. Please, huwag mo nang dagdagan pa ang mga paghihirap ko. Ako si Luigi. At huwag mong tapusin ang buhay mo dahil lang sa kanila. Sana madali lang yung gawin, Luigi. Pero, muling napaiyak si Ana. Sinusubukan ko ang lahat na makakaya ko para hindi gawin yun. Pero hindi ko na kaya. Sobrang nasasaktan na ako. Hinawakan ni Luigi ang balikat niya at isinandal nito sa balikat niya ang kanyang ulo. Lumaragasa patungo sa balikat ni Luigi ang mga luha ni Ana. Tama na siguro to. Hindi ko na rin kayang panoorin ang lahat ng mga ginagawa nila sa'yo. Oras na to para pagbayarin natin sila. Huwag kang mag-alala, Ana. Kakampi mo ko. Natigil naman sa pagluha si Ana at napatingin kay Luigi. Hindi ka ba natatakot sa akin? Isa akong anak ng killer. Hindi ikaw ang killer, Ana. Hindi mo yung kayang gawin. Hindi mo responsibilidad ang krimen ng ibang tao. Ikaw si Ana. Yun lang ang pangalan mo. Hindi anak ng killer. Sa unang pagkakataon ay tumibok ang puso ni Ana para sa isang lalaki. Hindi niya magawang pigilan ang kanyang nararamdaman dahil si Luigi ang kauna-unahang taong nagpakita sa kanya ng kabutihan matapos makonvict ang kanyang ama. Napaluha na lang muli si Ana dahil hindi na niya alam kung ano ang kanya sasabihin. Yun na lamang ang ginawa niya hanggang sa mailabas niya ang lahat ng sama ng loob na kanyang nararamdaman. Nang matapos umiyak ay kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Ana. Sumandal sila sa isang dingding ng isang bodega na nasa rooftop. Salamat, Luigi. Ikaw ang unang taong nagpakita sa akin ng kabutihan. Napakasayang magkaroon ng taong mabuti sa'yo. Hindi ko rin sila maintindihan. Ang paggawa ng kabutihan ang isa sa mga pinaka-basic na pwedeng gawin ng isang tao. Pero kahit ang basic na iyon ay hindi nila magawa. Ni hindi mo na nga kailangang gumawa ng napakalaking effort para maging mabuti. Kung hindi mo man kayang gumawa ng kabutihan, at least, huwag ka man lang gumawa ng kasamaan. Sabi ni Luigi habang nakapatong ang kanyang braso sa kanyang tuhod. Si Francesca ang leader nila, hindi ba? Sino ba siya? Ganoon na ba siya makapangyarihan? Tanong ni Ana. Mayaman si Francesca. Makapangyarihan ng kanyang mga magulang at palagi rin siyang itinatolerate. Kahit noon pa man, ganyan ang ugali niya. Binubuli niya kung sino man ang magustuhan niya. Wala siyang pinipili. Kung ganoon, kapag ba nilabanan ko siya, may masamang mangyayari sa akin? Oo, siguradong gagawa siya ng plano para mapatalsik ka. Hindi lang siya papayag na mag-drop out ka. Siguradong gagawa siya ng paraan para ma-kick out ka. Sa ganoong paraan, mahihirapan ka na mag-enroll sa ibang school. Ang sama talaga ng ugali niya. Komento na lamang ni Ana habang may galit sa kanyang mga mata. Huwag ka mag-alala. Simula ngayon, hindi ka na niya magagawang ibuli dahil poprotektahan kita mula sa kanya. Paano mo yung gagawin? Paano kung ikaw naman ang pag-iinitan niya? Hindi niya yung gagawin. Paano mo naman nasabi? Pagtataka ni Ana. Basta, tara na at bumalik na tayo sa classroom. At bumalik na nga sila sa classroom. Nagulat ang lahat nang makita si Ana kasama ang kanilang kaklaseng si Luigi. Nang madaanan ni Ana at Luigi sa Francesca, ay nagsalita si Francesca. Hoy, hindi ka pa tapos sa akin. Pinapabili kita ng grapes flavor, di ba? Tingin mo ba, madadaanan mo ko sa pasigaw-sigaw mo na parang baliw? Ani nito, habang naka-cross arms at nakaupo sa seat nito. Stop it. Sabi ni Luigi na siyang ikinagulat ng lahat, kabilang na si Francesca. What did you say? Hindi makapaniwalang tanong ni Francesca. Narinig mo kong Francesca. Stop it now. Sabi ni Luigi. Ako? Pinapatahimik mo ako? Are you crazy? Ikaw ang nababaliw, Francesca. Sasabihin ko tong lahat kay Daddy. Ang papa mo, nagtatrabaho lang kay Daddy. Kapag sinabi ko kay Daddy na sisantihin ang papa mo, ano sa tingin mo ang mangyayari? Gawin mo. Sabi ni Luigi at pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Ana at nagtungo na sila sa kani-kanilang seat. Bago pa man umupo si Luigi sa kanyang seat, ay nagsalita siya. Makinig kayong lahat. Wala nang sino man ang pwede mambuli kay Ana. Kaibigan ko na siya mula ngayon. Gulat na gulat ang lahat dahil sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari
Si Ana naman ay nakatingin lang sa baba dahil nahihiya pa rin siya. Si Francesca naman ay nandidilat ang mga matang nakatingin kay Ana. Para bang natapakan ang pride niya dahil sa ginawa ni Luigi. Galit na galit siya pero hindi niya alam kung papaano ilalabas ang galit na iyon. Hiyang-hiya siya sa kanyang mga kaklase. Ang pamilya kasi ni na Luigi ay mayaman din. Ngunit mas mayaman nga lamang ang pamilya ni Francesca. Ang kanilang mga ama ay nagtatrabaho sa isang kumpanya. Ang ama ni Francesca ang susunod na magiging presidente ng kumpanya at ang ama naman ni Luigi ay mataas din ang posisyon sa kumpanya. Ang pananakot ni Francesca kanina ay hindi naman talaga niya kayang gawin dahil bagamat tinatolerate siya ng ama sa lahat ng mga pambubuli niya sa mga kaklase, ay masyadong mabigat ang request na patalsikin ang ama ni Luigi dahil lamang iyon ang gusto niya. Mataas ang posisyon ng ama ni Luigi at hindi iyon ang isang posisyon na basta-basta nalang papalitan dahil lang sa isang spoiled brat na anak. Pagmula nga ng araw na iyon ay wala na ni isa sa mga kaklase ni Ana ang nambuli sa kanya. Kahit pa si Francesca, may isang bagay na inililihim si Francesca at iyon ay kahit na may boyfriend na siya ay may lihim siyang pagtingin kay Luigi. Ayaw lang niya itong tanggapin at ayaw rin niya itong ipaalam sa iba dahil mahal pa rin naman niya ang kanyang boyfriend na nasa kabilang seksyon. Hindi kaya ni Francesca na ibuli si Luigi. Naging maayos ang pag-aaral ni Ana at naging tahimik. Sabay silang kumakain sa kantin ni Luigi. Minsan pa nga ay pinagchismisan sila na may relasyon. Wala namang pakialam doon sina Luigi at Ana. Sa tuwing pagkatapos ng klase ay niyaya pa si Ana ni Luigi na magmerienda ng milk tea sa labas ng school. Pumapayag naman si Ana dahil nga libre. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama ay hindi nila maiwasang mahulog ang loob sa isa't isa. Natutunang magustuhan ni Luigi si Ana at ganoon din si Ana para kay Luigi. Ngunit wala pa ni isa sa kanila ang nagtatapat ng kanilang damdamin dahil pareho silang nahihiya. Gayunman ay nararamdaman nilang mutual ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Minsan nga ay nakikita sila sa hallway na kumakain habang nagtatawanan at nagkakwentuhan. Labis-labis na nagsaselo si Francesca sa tuwing nakikita ang dalawa. Pero wala siyang magawa kung hindi ang kagalitan lamang si Ana sa kanyang isipan. Hindi na mabilang sa daliri kung gaano karami niya pinatay sa isipan si Ana. Isang araw ay umuulan. Walang dalang payong si Ana, ngunit may dalang payong si Luigi. Malaki ang payong na dala nito na tipong kasya ito para sa 2 tao. Buti na lang at may dala kang payong, Luigi, sabi ni Ana. Hindi pa ako nakakapunta sa bahay mo, Ana. Gusto mo bang ihatid na kita roon? Balita ko, nilalakad mo lang yun. Oo, nilalakad ko nga yun pero mga 40 minutes pa. Wow, ang layo rin pala ha. Nilalakad mo yung kada umuuwi ka? Sumilong na sila sa payong at naglakad sa ilalim ng ulan. Kapag papasok at papauwi ako, nilalakad ko lang yun. Ang ganda rin kayo maglakad. Buti kinakaya mo yun. Pero try natin ngayon kasi mukhang masaya maglakad ngayon sa ilalim ng ulan. Ihatid na kita sa bahay niyo. Ngumiti naman si Ana. Ayos ang sakin. Kamusta ka nga pala sa bahay niyo, Ana? Mabuti naman ba ang pakikitungo sa iyo ng tita mo? Napilitang ngumiti si Ana. Oo, ayos lang naman na pakikitungo nila sa akin. Mabait naman sila. Pagsisinungaling niya. Hindi niya sinabi ang totoo dahil ayaw niya mag-alala si Luigi sa kanya. Ayaw niyang mas kawaan siya nito. Natutuwa naman ako marinig yan, Ana. Ayaw ko kasing malaman na nalulungkot ka. Sabi ni Luigi na nagpakilig kay Ana. La, bakit naman? Siyempre, kaibigan kita. Alangan namang wala akong maramdaman kapag malungkot ka. Buti na lang, maayos ang mental health mo ngayon. Huwag mo nang ulitin na magpakamatay kapag may kinakaharap kang problema, ha? Lagi ako nag-aalala para sa'yo. Ngumiti si Ana. Maraming salamat talaga, Luigi. Sa lahat-lahat ng kabutihan mo sa akin, ha? Buti na lang, dumating ka sa buhay ko. Ikaw rin. Buti na lang, dumating ka rin sa buhay ko. At nagtitigan silang dalawa. Napakalapit na mukha nila sa isa't isa. Dahil nga nagsiksika sila sa payong, napatigil din sila sa paglalakad.
Katahimikan ang namagitan sa kanila habang nakatingin sila sa mga mata ng bawat isa. Ana? Sabi ni Luigi. Ano yun, Luigi? Gusto mo ba ako? Kabadong tanong ni Luigi. Sorry, ang totoo, gusto kita. Sana okay lang sa'yo. Napangiti sa tuwa si Luigi. Umiling siya. Hindi. Sobrang ayos lang sa akin. Dahil gusto rin kita. Napangiti na ni si Ana. Alam naman na nila na gusto nila ang isa't isa. Pero ngayong nagkakatapatan na sila ng kanilang nararamdaman, ay sobrang nasisiyahan sila. Ana, pwede ba kita maging girlfriend kung okay lang sa'yo? Oo, okay lang sa akin, Luigi. Sinasagot na kita kahit hindi mo pa ako nililigawan. Abot tenga ang ngiti sa mga labi ni Luigi. Salamat, Ana. Pwede ba kitang yakapin? Ha? Oo, sandali lang. Sabi ni Ana at sinuot niya ang kanyang backpack sa harap upang matakpan ang kanyang dibdib. Ayan, pwede mo na akong yakapin. Binitawan ni Luigi ang kanilang dalampayong at pagkatapos ay hinumad din ni Luigi ang kanyang suot na backpack at sinuot din ito sa kanyang harapan. Ito na, yayakapin na kita. Sabi ni Luigi at niyakap na nga niya si Ana habang bumabagsak ang ulan sa kanilang katawan. Basang-basa sila. Salamat, Ana, ha. Pangako, hindi kita lolokohin. Poprotektahan kita sa lahat. Habang nagyayakapan sina Ana at Luigi, napadaan ang kotse ni Francesca sa kanila. Kitang-kita ni Francesca ang posisyon ng dalawa, kaya ginapos siya ng galit at pagsaselos. Dali-dali niyang kinuna ng picture ang dalawa dahil mayroon siyang pinaplano. Samantala, inihatid na nga ni Luigi si Ana sa bahay nito. Nakangiti itong nagpaalam at pumasok naman si Ana sa loob ng kanyang bahay. Pagpasok pa lamang niya ay sampal ang inabot niya sa kanyang tita. Napahawak siya sa kanyang pisngi dahil masakit ang sampal na iyon. Nabalitaan ko sa pinsan mo na may lagi ka raw kasamang lalaki. Nakikipag-boyfriend ka na ba, ha? Hoy, baka nakakalimutan mong palamunin ka lang dito sa bahay. Pinag-aaral kita para mabayaran mo ang mga utang ninyo sa amin ng papa mo. Tapos naglalandi ka. Sinasay mo lang binibigay kong baon sa'yo. Galit na sigaw ng kanyang tita na si Tita Mel. Napaiyak naman si Ana. Hindi siya makapagsalita dahil alam niyang totoo ang mga sinabi ng kung sino man ang pinsang nagsabi sa tita. Pumasok sa eksena ang pangaling na anak ni Tita Mel. Nakita ko po siya kanina, Mama. Inihatid siya nung lalaking sinasabi ko. Mukhang sila na nga, sabi nito. Tignan mo, ang landi-landi mo talaga. Dapat nga utang na loob mo sa amin dahil pinatira ka namin dito. Pinakain at pinag-aral pa. Ano pa bang gusto mo? Isa lang naman ang hiling ko, ang makapagtapos ka ng pag-aaral. Pero yung landi ang inatupag mo. Hindi ko naman po pinapabayaan ng pag-aaral ko, tita. Muli siya sinampal ng tita. Simula ngayon, hindi na kita bibigyan ng baon. Bahala ka kung mag-aaral ka pa o hindi. Basta wala akong pakialam sa pag-aaral mo. Kailangan mong bayaran ng utang sa akin ng papa mo na 50,000. Total, mag-18 ka na rin naman next month. Maghanap ka ng trabaho sa mga restaurant at doon mo kunin ang pambayad mo. Naintindihan mo ba? Ayos lang po kung hindi niyo po ako bibigyan ng baon. Pero hindi po ako pwede huminto sa pag-aaral. Desidido po ako makapagtapos. Ikaw ang bahala. Basta, kapag nag-18 ka na, kailangan mo na maghanap ng trabaho. Naintindihan mo? Wala na akong aasahan sa'yo. Sigurado mabubuntis ka lang anytime soon. Aburidong sabi na matanda at pagkatapos ay umakyat na ito sa pangalawang palapag ng bahay. Napaiyak na lang ulit si Ana. Naiinis siya dahil sandaling naging maligaya lamang ang araw niya kanina. Ngunit nasundan kaagad ito ng pagmamaliit sa kanya ng tita. Nagtungo si Francesca sa bahay ni Luigi. Luigi, nandito ang kaklase mo. Puntahan mo rito. Pasigaw na sabi ng ina ni Luigi na si Mary upang marinig siya nito. Nasa sariling kwarto kasi si Luigi at nakahiga sa kama. May suot itong earphone kaya hindi niya naririnig ang pagsigaw ng ina. Tita, kahit wag na po. Hindi naman po siya ang dinalaw ko rito. Kayo po talaga. Kasi po may sasabihin po talaga ako sa inyo. Huwag po sana kayo magagalit, ha? Nagtaka naman si Mary.
Oo naman, hindi ako magagalit. Tungkol ba saan to? Kasi po, kinuha ni Francesca ang kanyang phone mula sa kanyang bulsa at ipinakita ang mga larawang kinuha niya kanina. Sa larawan ay magkasama sina Luigi at Anna na naglalakad sa gitna ng ulan. Napaisip si Mary matapos makita ang picture. Ang anak ko yan ha? Anong mayroon sa picture na yan? Huling itinago ni Francesca ang phone. Sina Luigi po at ang babaeng kasama niya roon, may relasyon po sila. Nagulat si Mary sa nalaman, pero ang ipinagtataka niya ay kung bakit ito sinasabi ni Francesca sa kanya. Nagtataka po siguro kayo kung bakit ko ito sinasabi sa inyo. Ang totoo po kasi niyan ay, yung babae iyon ay anak ng killer. Rapist po ang tatay niya at murderer pa. Nakakulong po ang papa niya dahil sa mga kasong iyon. Napatakip ng bibig ang ina ni Luigi sa nalaman. Dahil sa sobrang gulat, ginapang na malubhang takot at pag-aalala ang kanyang buong katawan. Diyos ko! Sinasabi ko lang po ito sa inyo, tita, dahil may concern lang po ako kay Luigi. Kahit ipa-background check niyo pa po ang babaeng iyon, mako-confirm niyo po ang sinasabi ko. Diyos ko, Francesca! Hindi pwede magkaroon ng relasyon ang anak ko sa babaeng iyon. Kung totoo nga yung sinasabi mo. Yun nga rin po eh. At saka, mahirap lang po yung babae. At alam niyo pong mayaman si Luigi. Kaya sigurado po akong ginagamit niya lang ang anak niyo para po makaahon siya sa hirap. Katunayan nga po niyan, palagi siyang nagpapalibre ng pagkain kay Luigi. May numuong galit ang ina ni Luigi para kay Anna. Pwisit ang babaeng iyon. Sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, ang anak ko pang naisipin niyang biktimahin. Maraming salamat, Francesca, sa lahat ng impormasyong ito, ha? I really appreciate this a lot. Wala pong problema, tita. Basta, i-message niyo lang po ako sa messenger kapag may tanong kayo tungkol kay Luigi. Sige, maraming salamat ulit. At matapos noon ay umalis na rin si Francesca na abot tenga ang ngiti sa mga labi. Sigurado siya ngayon na hinding-hindi makakapayag ang ina ni Luigi na makipagrelasyon si Luigi kay Anna. Alam niyang gagawin nito ang lahat ng paraan para lamang mapaghiwalay si Luigi kay Anna. Nang araw ngang iyon ay nagsagawa ng background check si Mary kay Anna. At sa parehong araw ay nakumpirma nga niyang totoo ang mga sinabi ni Francesca. Hiningi niya mula kay Francesca ang mga larawang ipinakita nito sa kanya at sinabi niya sa asawa ang lahat ng mga nalaman niya mula sa dalaga. Galit na galit ang kanyang asawa nang malaman ito, ngunit sinabi nito sa kanya, siya na ang bahala magsolba sa problemang iyon dahil busy ito sa trabaho. Nangako naman siya na ayusin niya ang gusot ng anak. Kinabukasan, kakauwi lang ni Luigi galing sa eskwela. Nasa kwarto siya at nakaupo sa swivel chair na nasa tapat ng kanyang study table. Nagre-review siya dahil may long test sila bukas sa math. Ngunit habang nagre-review siya, ay bumabalik sa isipan niya si Anna. Bumabalik din sa alaala niya ng araw na nagtapat siya ng nararamdaman dito sa ilalim ng ulan. Pakiramdam niya, napaka-romantic ng pagtatapat niya rito. Hindi na siya nakatiis kaya nagchat na siya sa messenger ni Anna. Kinamusta niya ito at sumagat naman si Anna at sinabing ayos lang ito. Hindi kontento si Luigi na nag-uusap lang sila sa chat kung kaya't tinawagan niya ito. Halos 20 seconds tsaka sinagot ni Anna ang tawag niya. Hello? Sabi ni Anna, ramdam ni Luigi na nahihiya si Anna sa kabilang linya. Oh, bakit parang nahihiya ka? Ngumisi naman si Anna. Ewan ko ba, parang nakakahiya kasi kapag nagsasalita sa phone at saka hindi rin kasi ako sanay na makipag-usap sa phone. Actually, first time nga na may tumawag sa akin sa phone. Ngumiti sa tuwa si Luigi. Mabuti pala kung ganun. Ako ang first time mo. Gusto kong sa lahat ng bagay na may experience mo ay ako ang una. Ikaw talaga? Napakabolero mo. Pero totoo, sabi kasi nila, ang first time ang pinaka-memorable. Ako rin ba ang first crush mo? Huy, grabe ka. Hindi naman no. Siyempre, nagka-crush na ako before. First love. Hindi ka agad nakasagot si Anna, gawa ng hiya. Uy, ako ang first love niya. Pangaasar ni Luigi. Totoo ba? Ako nga. Oo, ikaw nga. Ikaw ba? Sino ba ang first love mo? Ikaw rin. Ikaw ang first love ko, Anna. Kaya naman, napakasaya ko
Thank you, Luigi. Masaya din ako na ako ang first love mo. And I hope ako rin ang last. Promise, Ana. Hindi na ako maghahanap pa ng iba. Gusto mo bang mag-date tayo bukas sa mall? Libre ko lahat. Sorry, hindi ako pwede. Maglalaba kasi ako bukas eh. Ako nang bahala dyan. Magpa-laundry na lang tayo. Ako na ang bahala sa gastos. Pero marami kasi yun. Kaya nga ipapa-laundry natin kasi marami. Sure ka ba? Hindi naman ba masyadong nakakahiya ito sa'yo? Ikaw talaga? Nahiya ka pa? Basta, ako na ang bahala. Okay, sige. Pwede naman. Magpaalam na lang ako kay tita. Nalungkot si Luigi. Kinakatulong ka na naman ba nila dyan, Ana? Malungkot na tanong ni Luigi. Ano ka ba? Hindi naman yung kinakatulong. Kailangan ko lang tumulong sa mga gawaing bahay. Dahil nga nakikita na lang ako sa kanila. Alangan namang wala akong gawin dito, diba? Basta, sabihin mo lang sa akin kung kinakawawa ka nila dyan, ha? Salamat sa pag-aalala mo, Luigi. Samantala, nasa labas lang ng kwarto ni Mary at narinig niya ang lahat ng pag-uusap ni Luigi at Ana. Nainis siya na makikipag-date si Luigi bukas, ngunit wala pa siya naiisip na plano ngayon. Hindi pa kasi siya handang harapin si Luigi at sabihin na hindi siya boto sa relasyon nito kay Ana. Samantala, kinabukasan, nang matapos ang klase, ay umuwi muna si Ana sa kanilang bahay. Oh, kunin mo na yung mga labahin ko sa kwarto. Isama mo na rin yung mga damit ng mga pinsan mo. Utos ng tita. Tita, may group project po kasi kami. Pwede po bang ipalaundry ko na lang ang mga damit? Ha? Ipapalaundry? Saan ka naman kukuha ng pera? Pinigay lang po ng mga kaklase ko. Nag-ambagan po sila para po makapag-participate ako sa project namin. Nag-cross arms ang tita. Hindi siya kumbisado sa sinabi ni Ana. Ayan. Bigay yan sa'yo ng boyfriend mo, no? Balita ko. Mayaman daw yun, ah. Pineperahan mo lang yun, no? Diyan ka talaga magaling. Akala ko pa naman hindi ka makabasag pinggan. Yun pala ay katulad ka rin ng mama mong malandi at gumagamit ng lalaki para umasenso sa buhay. Sabi ng tita. Hindi naman po sa ganoon. May project po talaga kami. Ay naku, Ana. Huwag ka na nga magsinungaling pa. Kung ganon, kayamanan din naman ang akitin mo eh. Sino pa ba ako para magreklamo? Galing-galingan mong paghutot ng pera sa lalaking yan, ha? Para naman mabayaran ninyo na lahat ng utang nyo sa akin. Umalis ka na. Magpa-laundry ka na roon. Salamat po. Mahinang sabi ni Ana. Kinuha na nga niya ang 3 basket na mga damit, pantalon, kumot, tuwalya, at kung ano-ano pa, at dinala ito sa laundry shop. Nagbayad naman siya ng halos 1,000 dahil sa dami ng mga labahin. Bigay ito sa kanya ni Luigi bago siya umuwi. Samantala, nang matapos ay nagpaalam na siya sa tita at sinabing may group project siya. Nakipagkita na siya kay Luigi sa mall at doon ay naging masaya ang kanilang unang opisyal na date. Alas 7 ng gabi sila natapos na mag-date. Inabutan ni Luigi si Ana ng 3,000. O Ana, bigay ko sa'yo. Tanggapin mo na. Ano ka ba? Bakit mo ko binibigyan ng pera? Dahil alam kong kailangan mo ito. Napansin ko ring namamayat ka nitong mga nakarang araw. Hindi ko maiwasang isipin na baka nililimit nilang pagkain mo. Kaya tanggapin mo na ito, please. Ayoko nalilipasan ka ng gutom. Please, Luigi. Huwag mo akong bigyan ng pera. Pero kailangan mo ng pera. Hindi ko kailangan ng pera, pero sobrang na-appreciate ko ito. Maraming salamat talaga. Sige, basta kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa akin, ha? Huwag na huwag ka mahihiya. After all, ikaw ang magiging future wife ko. Ngumiti naman si Ana dahil sa sobrang kilig. Maraming salamat talaga. No problem. Ihatid na kita. Sorry, hindi pwede. Nagpaalam kasi ako kay tita na may group project. Kapag nakita ka nila, lalo silang maghihinala. I see. Chat mo ako kapag nakauwi ka na, ha? I will do the same. At naghiwalay na nga sila matapos nun. Bago umuwi ay kinuha muna ni Ana ang pinalaundry niya. Tsaka niya chinat si Luigi na nakauwi na siya. Ganoon din ang sinabi ni Luigi na magsabado ay walang pasok. Dito na naglakas loob si Mary na i-confront si Luigi. Nakaupo sa sofa sa sala si Luigi dahil pinatawag niya ito. Bakit po, Mama? Tungkol saan na pag-uusapan natin? Pagtataka ni Luigi. Napabuntong hininga si Mary at inilapag sa mesa ang mga larawang ipinaprint niya na galing kay Francesca.
Tignan mo. Tinignan nga ni Luigi ang mga litrato at nabigla siya at napaisip kung bakit mayroon nito ang kanyang ina. Mama, ano pong mayroon dito? May relasyon kayong dalawa na babaeng yan, hindi pa? Please anak, huwag ka na magsinungaling. Tapatin mo ko. Gusto pa sana itong itanggi ni Luigi, ngunit ramdam niyang kumpirmado na ito ng ina at wala nang saysay pa ang magsinungaling. Opo mama, mayroon nga po kaming relasyon. Pero wag po kayo mag-alala dahil hindi ko po pababayaan ang pag-aaral ko. That's not my point. Alam mo na anak siya ng kriminal, hindi ba? Anak po siya ng kriminal, pero hindi siya kriminal. Hindi po niya responsibilidad ang ginawa ng tatay niya. Break up with her. Maotoridad na utos si Mary. Ayoko po mama. Hindi po ako makikipaghiwalay sa kanya dahil mahal na mahal ko siya. Mahal? Anong alam mo sa pagmamahal? Luigi, you're just 17 years old. You know nothing about love. Alam ko pong nararamdaman ko sa kanya at sigurado na ako roon. No, makipaghiwalay ka na sa kanya or else ipapadala ka namin ng papa mo sa Amerika. Hindi kami makakapayag na magkaroon ka ng kahit na anong koneksyon sa babaeng iyon. Hindi ka ba nangingilabot? Tumayo si Luigi. Hindi po ako makikipaghiwalay sa kanya, mama. Kahit na ano pang mangyari, hindi ko siya ihiwalayin. Mahal na mahal ko siya. At nagtungo na sa sariling kwarto si Luigi sa pangalawang palapag. Nag-cross arms naman si Mary. Hindi na siya nadismaya sa naging patutunguhan ng kanilang pag-uusap ni Luigi. Hindi siya umaasa na susundin siya ng anak. Nagbabakasakali lang siya. Kaya ngayon ay desidido na siyang gawin ang kanyang plan B. Isang umaga sa classroom, kumakalam ang sikmura ni Ana dahil sa gutom. Hindi kasi siya nakakain kagabi dahil naubusan siya ng pagkain. Habang nagtuturo ang guro, ay may babaeng pumasok sa classroom at sinabing may naghahanap sa kanya. Nakantaka si Ana kung sino, marahil ang babaeng nagpapatawag sa kanya. Lumabas na lang siya upang kausapin ang babae. Bakit niyo po ako hinahanap, ate? Sino po kayo? Tanong ni Ana. May gustong kumausap sa'yo sa baba. Baka po pwede kayong bumaba, kahit mga 10 minutes lang. Sige po, sabi na lang ni Ana. Habang naglalakad sila pababa, ay malalim na inisip si Ana kung sino marahil ang nagpapatawag sa kanya. Wala siyang alam na ibang tao na posibleng gustong kausapin siya. Nang marating ang ground floor, ay dinala siya ng babae sa hallway kung saan may nakapwestong bench na gawa sa bakal. Doon ay may nakaupong babae na mukhang mayaman. Siya po ang gusto magpatawag sa iyo, miss, sabi ng babae. Sinanyasan ng mayamang babae ang babaeng nagkatid sa kanya. Naunawaan naman ito ng babae at umalis na ito. Maupo ka, miss, sabi ng mayamang babae na walang iba kung hindi si Mary. Umupo si Ana sa tabi nito. Sino po kayo? Ako ang mama ni Luigi. Ako si Mary at mayroon lang akong gustong linawin sa iyo. I heard na may relasyon kayo ng anak ko. Gusto kitang prangkahin. Hindi ka namin magugustuhan para sa anak ko. I also heard that you're the daughter of that infamous murderer and rapist. Sunod-sunod na sabi ng matanda na parang walang preno ang bibig nito. Ano pong gusto niyo sabihin sa akin? Gusto kitang tuluyan makaahon mula sa kahihiyan na ginawa ng papa mo. I'll help you change your surname to whatever you like. Maybe your mother's surname? Sikat na sikat kasi ang apelyido ng papa mo sa buong Pilipinas at siguradong ikinakahiya mo na dinadala mo pa rin hanggang ngayon ang apelyido niya. Aside from that, I'll help you hanggang sa makapagtapos ka ng college. You can either pay me or not kapag nakahanap ka na ng trabaho. Bakit niyo po akong gustong tulungan, madam? Kabadong tanong ni Ana. I just have something to ask you. Hiwalayan mo ang anak ko. Mag-drop out ka at magpakalayo-layo sa lugar na hindi ka niya matutunton. Kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang ang offer ko. Dahil at the end of the day, wala rin namang patutunguhan ang relasyon niyo. Dahil gagawin ko ang lahat para lang paghiwalayin kayo. As in, by all means. Sabi ni Mary. Napaka-maotoridad ng boses niya. Madam, mahal ko po ang anak ninyo at mahal din po niya ako. Exactly. That's why I'm doing this because I know he loves you blindly. But love is illusion. Hindi ko hahayaang madungisan ng pangalan namin dahil lang sa isang pathetic na pag-ibig na yan. To be honest, maganda at mabuti pa nga itong approach ko sa'yo.
Dahil kung ibang nanay lang ako, I just told you to stay away from my son and that's all. Pero nag-decide akong tulungan ka. After all, nakakaawa pa rin naman ang kalagayan mo ngayon. Hindi alam ni Ana kung ano ang gagawin niya. Mahal niya si Luigi pero alam niyang kahit na hindi niya hiwalayin si Luigi, ay maghihiwalay pa rin sila ni Luigi dahil sa kapangyarihan na mayroon ang mga magulang nito. Kumuha ng calling card si Mary sa kanyang shoulder bag at inabot ito kay Ana. Ito ang calling card ko. Please call me kapag nakapag-decide ka na. Whether tinatanggap mo ang alok ko o hindi. Please let me know. And again, even if you accept my offer or not, wala ka pa rin magagawa kung hindi ang hiwalayan siya. Kaya think smart. Sabi ni Mary at pagkatapos ay umalis na. Pinagmasdan ni Ana ang calling card. Maya-maya ay tumulo na lang ang luha sa kanyang mga mata dahil nahihirapan siyang magdesisyon. Matapos noon ay bumalik na siya sa classroom. Pagbalik niya ay nilapitan siya ni Luigi. Sino yung nagpatawag sa'yo? Wala yun. Kapitbahay namin. May pinapatanong lang siya sa akin. Hinahanap niya ang classroom ng anak niya. Pagsisinungaling ni Ana. Ganun ba? I see. Kain tayo mamaya sa Jollibee after class ha. My treat. Ngumiti naman si Ana at wala pang 5 segundo ay napalitan ng lungkot ang ngiting iyon. Napansin iyon ni Luigi. Oh, bakit Ana? May problema ba? Para malalim yatang iniisip mo. Umiling si Luigi. Wala to Luigi. Na mag-uwian nga ay nagpunta sila sa Jollibee na walking distance lamang mula sa school. Lagi mo na lang ako nililibre Luigi. Sorry sabi ni Ana. Nako, wala yun Ana. Ano ka ba? Siyempre ako yung may kakayaman libre. At saka, hulaan mo kung magkano baon ko everyday. Magkano ba? Tanong ni Ana. 1,000. Sabi ni Luigi at ngumiti. Ngumiti naman si Ana na may lungkot sa mga mata. Inggit na inggit siya kay Luigi. 1,000 ang baon nito, samantalang siya wala. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya titiisin ang kawalan ng baon. Sa umaga ay hindi na siya makakakain dahil pagpunta niya sa kusina ay wala nang tirang pagkain para sa kanya na para ba sinasadya ito ng kanyang tita. Pumapasok siya sa school nang walang laman ng tiyan at umuuwi na tanging umaasa lamang sa libre ni Luigi. Nahihiya rin siya. Oo't mahirap lang siya pero may pride din naman siya. Ayaw rin niyang habang buhay na lamang siyang ililibre ni Luigi. At higit sa lahat, inaalala niya kung makakapasok pa ba siya sa kolehiyo ngayong wala na siyang balak na pag-aralin ng kanyang tita. Bukod sa gusto niya magkaroon ng pang-tuition para sa college, ay kailangan din niyang bayaran ng utang ng kanyang ina sa kanyang tita simula next month. Habang naiisip niya ang lahat ng iyon, ay unti-unti siya nagkakaroon ng dahilan na tanggapin ang alok ng mama ni Luigi. Pwede ba tayong kumuha ng litrato, Luigi? Sabi ni Ana. Sure. At nag-post na nga silang dalawa. Makikita ang napakasweet na ngiti ni Luigi sa litratong kinuna ni Ana. Napangiti na lamang si Ana habang pinagmamasdan ng litrato sa phone niya. Nakapagdesisyon na kasi siya. Wala na siyang pakialam sa kung ano man ang nararamdaman niya ngayon. Ang gusto na lamang niya ay ang makapagtapos ng pag-aaral, makalayo sa kanyang tita, at ang mapalitan ang kanyang apelido. Sinulit na ni Ana ang lahat ng mga masasaya nilang sandali ni Luigi ng araw na iyon. Nang matapos noon ay umuwi na rin siya. Habang naglalakad siya pa uwi, ay tinawagan niya ang number ng mama ni Luigi. Hello? Sabi sa kabilang linya. Hello po, madam. Ako po ito, si Ana, ang girlfriend ni Luigi. Nakapag-decide ka na ba, miss? Yes po, nakapag-decide na po ako. Alam ko naman pong kahit tanggihan ko po ang alok ninyo, hindi pa rin magiging kami ni Luigi dahil gagawin niyo po ang lahat na makakaya niyo para maghiwalay kami. Kaya susundin ko po ang advice niyo. Tinatanggap ko na po ang alok ninyo. Aalis po ako na hindi nagpaalam kay Luigi. Hindi ko pa sasabihin sa kanya kung saan ako pupunta. Matalino kang bata. Ganyan dapat. Huwag mong sundin ang damdamin mo dahil magiging hadlang niya sa pag-asenso mo sa buhay. Wala kang mararating kung damdamin ang pairalin mo. Anyway, I'll give you 700,000 pesos. Ikaw na ang bahala kung paano mo yung gagastusin hanggang sa college mo. I'll give you another 100,000 pesos sa last year mo sa college. No worries.
Marunong naman akong tumupad sa usapan. Maraming salamat po, madam. Lumuluhang sabi ni Ana. And also, please, huwag mong sabihin to kay Luigi, okay? He will surely hate me to death kapag nalaman niyang ginawa ko to. Huwag po kayong mag-alala, madam. Hindi ko pa yung sasabihin sa kanya. Okay, please text me your address and I'll give you the money personally. Salamat po. At ibinaba na nila ang kanilang phone. Maya-maya ay nakatanggap siya ng heart emoji through text kay Luigi. At sinabi pa roon na mag-ingat siya pa uwi. Napaupo na lang sa sidewalk si Ana dahil parang gusto niyang bawiin ang lahat ng mga sinabi niya sa ina nito. Muli siyang napaiyak habang isip-isip si Luigi. Labis na dinudurog ang puso niya pero wala siyang magawa kung hindi ang isipin kung ano ang makakabuti sa kanyang future. Balang araw, makakalimutan din niya si Luigi. Yun na lang ang pinanghawakan niya. Hihilom din ang sakit sa puso niya. Kinabukasan nga ay hindi na pumasok pa si Ana. Bandang 8:00 ng umaga ay nagising siya at nakatanggap siya ng maraming text mula kay Luigi. Tinatanong siya nito kung bakit hindi siya pumasok. Masama ang pakiramdam ko. Yan na lang ang inireply ni Ana sa text. Nang minuto rin yun ay nakatanggap siya ng reply mula kay Luigi na para bang inaabangan na talaga nito ang reply niya. Ganoon ba? Puntahan kita. Uminom ka na ba ng gamot? Oo, huwag ka nang pumunta. Magagalit si tita. Sige, get well soon, Ana. Magaling ka. At hindi na ito nag-reply pa. Bandang tanghali nang dumating ang isang kotse kung saan nakasakay ang mama ni Luigi. Saktong wala roon ang tita at mga pinsan niya. Siya lang ang mag-isang naiwan sa bahay. Doon ay nag-usap sila ng mama ni Luigi at pinapirma siya nito ng kontrata kung saan nakasulat ang 700,000 pesos kapalit ang pag-iwas niya kay Luigi. Matagal na pinagmasdan ni Ana ang kontrata. Alam niyang sa oras na pinirmahan niya iyon ay wala nang atrasan pa iyon at hindi na mababago pa ang lahat. Huwag mong sabihin, nagbago ng isip mo, miss. Tanong ni Mary. Uminig si Ana. Hindi po, madam. Desidido na po ako at pumirma na nga si Ana. Inabot na sa kanya ni Mary ang isang bag na may lamang pera at matapos nun ay umalis na rin ito. Saktong pag-alis ni Mary ay nakatanggap ng tawag si Ana mula kay Luigi. Oras na kasi ng lunch kaya may oras na ito upang mag-usap sila sa messenger. Hello? Sagot ni Ana. Kamusta na? Uminom ka na ba ng gamot? Oo, uminom na ako, Luigi. Huwag mo na akong alalahanin. Baka mga 1 linggo akong hindi makakapasok. Why? Ganun ba kalala? May mga inaasikaso lang ako rito sa bahay. Huwag mo nang itanong. Please? Basta, hindi mo na ako makakapasok this whole week. Ganun ba? See you next week kung ganun. I'll miss you. I love you. Sabi ni Luigi at ibinaba na nito ang phone. Sa tuwing nagpapakita si Luigi ng pagmamahal at pag-aalaga sa kanya ay lalo siyang nasasaktan. Napaiyak na lamang siya at tumulo ang luha sa mga perang papel. Luigi, I'm really sorry. Pero kailangan ko tong gawin para makasurvive. Mahal kita, pero maraming mga bagay ang mas importante kaysa sa pagmamahalan natin. Sorry, Luigi. At matapos noon ay nagligpit na ng mga gamit si Ana. Isang backpack ang dala niya at isang travel bag. Nag-iwan siya ng 50,000 pesos sa kwarto ng kanyang tita at naglagay ng sulat na nagsasabing lalayas na siya at ang iniwan niyang pera ay bayad sa mga utang ng tatay niya rito. Naghanap ng marerentahang kwarto si Ana sa malayong syudad, ngunit sa Metro Manila pa rin naman siya. Tinext din niya ang kanyang mga teachers at sinabing magda-drop out na siya. Inasikaso niya ang kanyang mga papeles upang makapag-transfer siya sa ibang school sa susunod na taon. Tumigil na muna siya sa pag-aaral. Sa ngayon habang pinapalitan niya ang kanyang apelido. Sa susunod na taon kasi ay ayaw na niya may makaalam na anak siya ng killer at ayaw na niya mabuli pa. Nang sumunod na linggo ay text ng text sa kanya si Luigi hanggang sa nalaman ni Ana na alam na ni Luigi na nag-drop out siya. Maraming katanungan si Luigi kung bakit niya ito nagawa, ngunit hindi niya ito nireplyan. Tinatanong din siya ni Luigi kung ano na ang mangyayari sa kanilang relasyon at dito na nag-reply si Ana. Sinasabi sa reply niya na gusto na niya makipaghiwalay. At matapos noon ay binlock niya na ang numero ni Luigi upang hindi na siya nito makontak pa
Masakit para kay Ana na nangyayari ito sa relasyon nila ni Luigi. Halos 1 linggo lang yata nagtagal ang kanilang relasyon. Nagpatuloy ang buhay kay Ana. Nagtaon din iyon ay successful ang pagpapalit niya ng apelido. Ginamit niya ang apelido ng kanyang yumaong ina. Nang sumunod naman na taon ay nagpatuloy siya sa pag-aaral. Lumipas ang mga taon hanggang sa nakagraduate siya ng college sa kursong Business Management. Unti-unting naghilom ang mga sugat sa puso niya. Sa ngayon ay nakalimutan niya ang pagmamahal niya para kay Luigi. Isang araw ay nag-apply si Ana sa isang kumpanya bilang sekretarya. Marami silang nakapila sa labas ng kwarto. Kabadong-kabado si Ana dahil ito ang unang beses na mag-a-apply siya ng trabaho matapos ng graduate sa college. Nang siya na ang i-interviewin ay pumasok siya sa kwarto. Sa kwarto ay may isang lalaki naka-Amerikana na nakaupo sa harapan niya na siyang mag-i-interview sa kanya. "Good morning, sir. Ako po si..." Napahinto sa pagsasalita si Ana nang makilala kung sino ang lalaki na sa harapan niya. Ito ay walang iba kung hindi si Luigi. Laking gulat din ni Luigi nang makita siya. Nanlalaki ang mga mata nito. Pareho silang nagulat at nanaig ang nakakabinging katahimikan sa pagitan nila. Hindi nila alam kung paano sisimulan ng conversation ngayong muli silang nagkita. Ako po si Ana Serna. Pagpapatuloy ni Ana. Ana Serna? Hindi Serna ang apelido mo. Ikaw si Ana Denera, ang anak ng killer. Sabi ni Luigi. Kumusta ka na? Matapos mo akong ipagpalit sa pera ni Mama. Lalong nalaki ang mga mata ni Ana sa gulat. Hindi nga alam na malalaman iyon ni Luigi. Hindi ko alam ang sinasabi mo at hindi ako anak ng killer. Hindi ako si Ana Denera. Pagtanggi ni Ana. Huwag ka na magsinungaling. Kitang-kita ko sa mga mata mo na ikaw si Ana. Ang anak ng killer na nang iwan sa akin noon para lang sa pera. Napaka-selfish mong tao, Ana. Tingin mo ba, tatanggapin kita rito bilang sekretarya ko? Napalunok ng laway si Ana. Nahihiya siya. Hindi niya alam kung papaano niya ipapaliwanag kay Luigi ang lahat. Aalis na ako, sabi ni Ana, at tatalikod na sana siya, pero nagsalita si Luigi. Huwag ka muna umalis. Muling humarap si Ana kay Luigi. Sagutin mo ang tanong ko, Ana. Kamusta ka na matapos mo akong ipagpalit sa pera? Makikita ang magkakahalong emosyon sa mga mata ni Luigi. Galit, pagtatampo, at kalituhan. Naibaba ni Ana ang kanyang tingin at nagsimulang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Sumagot ka! Napakalakas na sigaw ni Luigi. Mababakas ang matinding galit at bighati sa boses ito. Luigi, I'm sorry. Kasalanan ko ang lahat. Pinili ko ang pera kaysa sayo. I'm sorry. Kahit baguhin mo pang apelido mo, ikaw pa rin ang anak ng killer at hindi na iyon magbabago pa. Oo, ako ang anak ng killer. Ang estudyanteng pinuli ng kanyang mga kaklase dahil sa kagagawa ng kanyang ama. Ang estudyanteng pinili ang pera kaysa sa pag-ibig. Oo, ako lahat yun. May karapatan ka magalit. Pero hindi ko pinagsisisihan na mas pinili ko ang pera kaysa sayo. Dahil kung hindi ko yung ginawa, wala ako sa kung saan man ako ngayon. Tumutulo ang luha sa mga matang sabi ni Ana. Oo. Ganyang klase kang tao. Mas mahalaga sa'yo ang pera. Malibhasa, mahirap ka lang. Kaya ginawa mong Diyos ang pera. Para sa'yo, madadaan sa pera ang lahat. Sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin, Luigi. Total, hindi mo naman alam ang pinagdadaanan ko sa buhay. Ang nakikita mo lang ay ang desisyon na pinili ko. Pero hindi mo nakikita kung ano ang nagtulak sa akin na gawin yun. Pero hindi na yun importante. Ayoko maintindihan mo kung ano ang nagtulak sa akin na gawin yun. Dahil hindi mo naman yung maintindihan. Lumaki ka sa karangyaan, kaya hindi mo alam kung ano ang pakiramdam na magdusa sa araw-araw. Hindi mo alam ang pakiramdam na aalis ka ng bahay, papasok sa school ng kumukulo ang tiyan. Hindi mo alam ang pakiramdam na maging isang ulila. Hindi mo alam ang pakiramdam na araw-araw ipinapamukha sa'yo ng tita mo na wala kang kwenta. Hindi mo alam ang pakiramdam na kailangan mong bayaran ang utang na hindi naman ikaw gumastos. Hindi mo alam ang pakiramdam na mamroblema ka sa kakaisip kung paano ka makakapagtapos ng pag-aaral.
Hindi mo maintindihan ang torture na ibinibigay sa akin sa tuwing may nakakilala sa akin bilang isang anak ng killer. Hindi mo ko maintindihan dahil mayaman ka. Pero, hindi mo ako kailangang intindihin dahil tapos na rin naman na tayo. At ayoko nang kaawaan mo pa ako. Lumuluhang saad ni Ana at pinunas ang luha sa kanyang mga mata. Hindi mo ko kailangang tanggapin sa trabaho, Luigi. Dahil ipinangako ko sa mama mo na lulubayan kita. Aalis na sana siya ng kwarto nang tumakbo si Luigi at pinigilan siya. Niyakap siya nito mula sa likod. Malaki ang galit ko sa iyo, Ana. Dahil mahal na mahal kita. Ang pagmamahal ko sa iyo ang nagtutulak sa akin na kamuhian ka. Pero, Ana, hindi ko pa rin nakakalimutan ang pagmamahal ko sa iyo. Umiiyak na rin na sabi ni Luigi. Natahimik si Ana dahil hindi niya inaasahang mahal pa rin siya ni Luigi matapos niya itong ipagpalit sa pera. Tama ang sinabi mo, Ana. Hindi ko kailanman maintindihan ang desisyon mo. Dahil bata pa lang ako, nakukuha ko na ang lahat ng gusto ko. Magkaiba tayo. At salamat dahil ipinaintindi mo yun sa akin ngayon. Humiwalay si Ana sa pagkakayakap kay Luigi. Salamat sa understanding mo, Luigi. Pero hindi pwedeng maging tayo. Bakit hindi? Dahil may pinanmahan akong kontrata sa mama mo. Huwag mong intindihin si mama. Matagal ko nang pinutol ang ugnayan ko sa kanya nang malaman ko ang ginawa niya sa'yo. Napatakip ng bibig si Ana sa gulat. Ginawa mo yan sa mama mo? Kinamumuhian ko si mama. Siya ang dahilan kung bakit nangyari sa akin to. Siya lang ang dapat nasisihin. Luigi, kung mahal mo ako, mahalin mo muna ang mama mo. Makipag-ayos ka sa kanya. At pagkatapos nun, tanungin mo siya kung ayos na bang makipagrelasyon ka sa akin. Ang ibig mo bang sabihin, pwede pa tayo magbalikan kapag pumayag na siya? Nawala na ang pagmamahal ko sa iyo, Luigi. Pero pwede pa tayo magsimula ng panibago kung wala nang magiging hadlang sa pagmamahalan natin. Para sa'yo, handa ako makipag-ayos kay mama, Ana. Lahat gagawin ko para sa'yo dahil mahal na mahal kita. Luigi, pasensya na ulit kung umalis ako nang walang paalam. Alam kong mali ang ginawa ko pero... Tama na, Ana. Ayoko nang makarinig ng kahit na ano. Ibinigay ni Luigi ang calling card niya kay Ana. Tawagan mo ko sa number kong yan. Mamaya, pupuntahan ko si mama. Hihingi ng tawa sa ginawa ko at makikipagbati sa kanya. At pagkatapos, hihingin ko ang pagpapayag niya sa relasyon natin. Kapag hindi pa rin siya pumayag, wala na akong magagawa pa sa kanya. Basta ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi na napigilan pa ni Ana na mapaiyak dahil sobrang na-appreciate niya ang lahat ng effort ni Luigi para sa kanya. Hindi na siya makakatagpo ng lalaking katulad ito. Alam niyang itataya ni Luigi ang mismong buhay nito para sa kanya. Tinanggap na lamang ni Ana ang calling card at matapos nun ay lumabas na siya ng kwarto. Nang matapos ang interview ay nagpunta si Luigi sa bahay ng kanyang mga magulang. 5 taon na rin magmula nang umuwi siya roon. Matapos kasi niyang malaman mula kay Francesca na ginawa iyon ng ina kay Ana, ay lumayas na siya at tumira sa kanyang lola. Naghinagpis si Mary sa ginawa iyon ng anak at kung siya ang tatanungin ay gagawin niya ang lahat upang mapatawad lamang siya nito. Mahal na mahal kasi niya ang anak. Nang dumating si Luigi sa bahay ay nakita niya ang ina na nagtsatsaa sa sala. Napatayo ito sa gulat na makita siya. Anak? Bulalas ito. Mama, gusto niyo po bang patawarin ko kayo sa ginawa ninyo kay Ana? Oo naman, anak. Anong magagawa ko para mapatawad mo ko? Nasira ang relasyon natin ng dahil sa kanya. At siya lang ang magpapanumbalik sa relasyon natin, Mama. Patatawarin ko kayo, Mama, kung hahayaan niyo kaming magsama. Nanlaki ang mga mata ni Mary sa gulat. Luigi, sinasabi mo bang nagkita kayong muli? Tumango si Luigi bilang sagot. Mama, kung hindi niyo kami papayagan, mananatili ako magagalit sa inyo hanggang sa mamatay ako. Sumuko na si Mary. Sa nakikita niyang nag-aalab na mga mata ni Luigi, ay alam niyang iyon na lang talaga ang makakatulong upang magkabati sila. Kung yan ang gusto mo, Luigi, sige na. Hindi na ako manghihimasok sa kung sino ang babaeng pakakasalan mo.
Ang akala ko, nakalimutan mo na siya. Hindi pa pala. Napaluha si Luigi at niyakap niya na mahigpit ang ina. Mama, patawarin niyo ako kung pinutol ko ugnayan natin. Patawarin niyo ako, Mama. At maraming salamat sa pagpapayag na tanggapin si Ana. Yun lang naman ang hinihiling ko eh. Napaiyak na ni si Mary. Napag-iisip niyang pagsisisihan ang ginawa niya sa nakaraan. Pero ano pa nga ba ang magagawa ng pagsisisi? Ang tanging magagawa na lamang niya ay ang itama ang kanyang pagkakamali. Nang sumunod na araw ay nag-set siya ng dinner kung saan naroon ang kanyang ina at si Ana. Nasa isa silang restaurant habang kumakain. Ana, pasensya na kung nagawa ko yun sa inyo ng anak ko. Ang akala ko, kapag napaghiwalay ko kayo, makaka-move on na siya at maghahanap ng iba. Pero, after 6 years, yung pagmamahal niya sa iyo ay hindi pa rin pala nawawala. Sabi ni Mary, Madam, sa totoo lang po, wala po akong galit sa inyo. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo dahil alam kong kung hindi dahil sa pera na ibinigay niyo sa akin, hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral. Pag-iipunan ko po yun hanggang sa maibalik ko po ang pera. Hindi na kailangan, Iha. Para sa anak ko, ayoko nang bigyan ka pa ng alalahanin. Sabi ni Mary, umiling si Ana. Kailangan ko po yung bayaran, Madam. Para sa pride at dignity na mayroon ako. Kailangan ko yung bayaran. Hindi ko tinupad ang usapan natin na hindi na ako makikipagkita sa anak niyo. Ganoon ba? Nasa iyo kung gusto mong bayaran iyon o hindi. Just take your time until you pay them off. Sabi na lamang ni Mary. Masaya namang nakatingin si Luigi sa kanyang ina at kay Ana. Kailanman ay hindi sumagi sa isip niya na mangyayari ang lahat ng ito. Kaya naman, tuwang-tuwa siya dahil magiging maayos na rin ang relasyon nila ng kanyang ina at ni Ana. Mama, pakakasalan ko na po si Ana next year. Sabi ni Luigi. Ha? Seryoso ba yan? Ang bilis naman. Sabi ni Ana na nagulat din. Ana, 6 na taon na tayo. Matagal pa ba yun sa'yo? Pero, naghiwalay lang tayo ng 6 na taon. Pero yung pagmamahal ko sa'yo, never namang nawala yun. Kaya wag na natin itong patagalin pa. Matagal kong hinintay ang araw na ito. Sabi ni Luigi. Napangiti na rin si Ana. Sigurado naman na siya kay Luigi, kaya walang problema sa kanya kung magpakasal na nga sila nito. Basta, nakasuporta lang ako sa inyo, Iha. Anak, nakangiti namang sabi ni Mary. Samantala, nakahanap na ng trabaho si Ana sa isang bangko. Nagulat siya dahil ang isa sa branch manager ng bangko ay si Francesca, samantala siya naman ay bank teller. Kung ganon, ito ka na pala after mong tanggapin ang pera ng mama ni Luigi? Sabi ni Francesca, katulad pa rin ng dati, ay maldita pa rin ito. Gusto ko nang kalimutan ang nakaraan natin, Francesca. Kaya wag mo nang ipaalala kung paano mo ko binuli noon, sabi ni Ana. Hanggat nagtatrabaho ka rito, hindi kita patatahimikin. Sasabihin ko sa lahat na isa kang anak ng killer. Sabihin mo nga sa akin, ano bang atraso ko sa'yo para ganoon na lang kalaki ang galit mo sa akin? Tanong ni Ana. Wala ka namang atraso sa akin, pero gusto lang kitang pagtripan. Wala namang malalim na rason. Nakangiting sabi ni Francesca. May gusto ka kay Luigi, hindi ba? Sabi ni Ana. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Francesca. Anong sabi mo? Naiinsulto niya sabi. May gusto ka sa kanya. Alam ko yun noon pa man. At wag mo na iyong itanggi pa. Wala akong gusto sa kanya? Bakit ako magkakagusto sa kanya? Ma-pride na pagtanggi ni Francesca. Galit na galit siya. Wag ako ang tanungin mo. Nai-insecure ka lang sa akin. Dahil gusto ako ni Luigi. Nagsaselos ka. Bigla siyang sinampal ni Francesca ng napakalakas. Tumahimik ka. Wala akong gusto sa kanya. That will never happen. Mariin pa rin niyang pagtanggi. Napahawak sa pisngi si Ana at inayos ang kanyang buhok. Kanina ko pa to hinihintay na gawin mo para may rason akong saktan ka, sabi ni Ana at pagkatapos ay sinampal nga niya ng napakalakas si Francesca. Dahilan upang bumagsak sa mesa si Francesca. Bumagsak din ang mesang iyon.
Alam kong kulang pa yan sa lahat ng mga ginawa mo sa akin noon. Isa kang kriminal at dapat sa'yo makulong. Balang araw, darating din ang parusa ng Diyos sa'yo. Maghintay ka lang. Tinanggal ni Ana ang kanyang nameplate na nakasabit sa kanyang damit at itinapon ito sa mukha ni Francesca. Hindi ko kailangan ng trabahong to. Sa'yo na yan, Francesca. Patatawarin lang kita kung hihingi ka ng kapatawaran sa akin. Pero sa nakikita ko sa'yo ngayon, mukhang hindi ka pa rin pala nagbabago. Hindi ko kailangang humingi ng tawad sa'yo, Ana. Salamat, dahil binibigyan mo ko ng dahilan para hindi ka patawarin. At hinubad na ni Ana ang kanyang uniforme. Hindi pa man natatapos ang unang araw niya sa trabaho, ay umalis din siya kaagad. Nang sumunod na taon, ay ikinasal na nga sina Ana at Luigi. Ginanap ito sa isang magarang hotel. Mga malalapit na kamag-anak lamang ang kanilang inimbitahan. Sa side ni Ana, ay tanging 3 kaibigan lamang niya ang dumating. Wala ni isa sa pamilya niya ang inimbitahan niya dahil wala naman na siyang itinuturing na pamilya ngayon. Nag-honeymoon sila sa Maldives at nagstay sila doon ng 1 linggo. Doon ay ninanamnam nila ang labi ng isa't isa at ang katawan nila ay naging isa. Nang umuwi sila sa Pilipinas, ay nagtungo sa presinto si Ana upang bisitahin ang kanyang ama. Ngunit sinabi ng isa sa mga bantay doon na ang kanyang ama ay namatay na raw sa sakit ng puso noong nakaraang taon. Nalungkot naman si Ana para sa kinahantungan ng kanyang ama ay wala siyang magawa. Dahil iyon ang piniling kapalaran nito, naging masaya naman ang pagsasama ni Ana at Luigi. Nang sumunod na taon ay nagkaroon sila ng kambal na anak, 1 lalaki at 1 babae. At magmula noon ay namuhay sila ng happily ever after. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-iibigan ni Ana at Luigi. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito ay mangyaring pakisubscribe ang ating channel at pakihit ang notification bell nang sa ganoon ay palagi kayo ma-notify sa tuwing may bagong story kaming may upload. Hanggang sa muli, paalam!